Noong June 2007 sa Kansas, isang simpleng pagpunta lang sana sa department store ang plano ni Kelsey. Isang 18 years old na kakagraduate pa lamang ng high school. Siyam na araw ang nakalipas. Isang mabilis na errand, pupunta, bibili, uuwi. Walang dahilan para matakot. Ngunit hindi niya alam na sa mismong araw na iyon, may isang desisyong gagawin siya na hindi na niya kailanman mababawi. Ito ang huling kilalang footage ni Kelsey sa loob ng Target. Makikita siyang naglalakad sa mga pasilyo, kalmado, tila walang iniindang problema. Ngunit habang dumatagal ang video, may isang detalye na unti-unting bumibigat. Isang presensyang paulit-ulit na lumilitaw sa likuran niya. Hindi lantad, hindi agresibo, ngunit palaging naroon. Sa unang tingin, parang wala lang. Pero sa masusing pagtingin, may dahilan para mangamba. Ilang minuto matapos ang pamimili, bumalik si Kelsey sa kanyang sasakyan sa parking lot ng Target. Mula roon, biglang naputol ang lahat. Walang tawag, walang mensahe, walang bakas ng sumunod na pangyayari. Pagsapit ng gabi, hindi na siya nakauwi at sa katahimikang iyon, nagsimulang lumitaw ang tanong na magpapakaba sa buong komunidad. Ano ang nangyari kay Kelsey Smith? At sino ang huling taong kasama niya? Noong June 2, 2007 sa Overland Park, Kansas, isang karaniwang weekend sana ito para sa pamilya Smith. Si Greg Smith, isang off-duty na pulis, ang kanyang asawa na si Missy at ang kanilang anak na si Kelsey na bagong graduate. Noong hapon na iyon, nagmaneho si Kelsey papuntang Target, isang department store or supermarket, upang bumili ng regalo para sa kanyang nobyo na si John. Ipinagdiriwang nila ang kanilang ika-6 na buwang anibersaryo. Inaasahan niyang sandali lamang iyon, walang komplikasyon, walang aberya. Bandang alas 7 ng gabi, alam ng pamilya na nasa Target si Kelsey. May usapan sila ni John na magkikita sa bahay bandang 7:30 ng gabi. Ngunit nang dumating si John, wala pa rin si Kelsey. Lumipas ang 30 minuto, walang tawag, walang mensahe. Dito na nagsimulang mag-alala ang lahat. Ayon sa kanyang ama, si Kelsey ay hindi kailanman basta nalalate. Kahit ilang minutong pagkaantala, tatawag siya upang ipaalam. Kaya nung lumipas ang oras at walang sagot ang kanyang telepono, ibang pakiramdam ang bumalot sa kanila. Bilang isang pulis, sinimulan ni Greg ang pagtawag sa iba't ibang police department sa paligid. Nagtatanong kung may aksidente, kung may nakitang sasakyang tumutugma sa plaka ng kotse ni Kelsey. Hindi pa iyon opisyal na missing person report. Iyon ay isang ama na umaasang may simpleng paliwanag. Isa pang kalahating oras ang lumipas bago nagpasya ang pamilya na pumunta mismo sa Target. Umaasa silang baka nandun lang ang anak, baka may aberya sa sasakyan, baka may hindi inaasahang nangyari. Ngunit pagdating nila, wala roon si Kelsey, wala rin ang kanyang sasakyan. Mas lumala ang kaba. Nag-ikot sila sa paligid. Sinusubukang hanapin kahit na anong palatandaan hanggang sa isang shopping center sa tapat ng Target may napansin sila ang sasakyan ni Kelsey. Nakapark ito sa lugar na hindi niya karaniwang pinupuntahan, ngunit si Kelsey mismo ay wala. Para kay Greg, malinaw ang mensahe. Ang sasakyan ay inilipat, isang senyales na maaring may mas malalim na nangyari. Dito na siya tumawag ng pulis. 4 na oras matapos ang huling beses na makita si Kelsey, sinimula ng mga investigador ang masusing pagsusuri sa kanyang kotse. Nasa loob ang kanyang pitaka, ang balot at regalong binili sa Target, mga bagay na hindi niya basta iiwan. Walang senyales ng pakikipagbuno sa loob. Ngunit sa labas, may isang bagay na agad pumukaw ng pansin. Isang tila piraso ng tela na nakasilip mula sa trunk. Sa sandaling iyon, sabay ang pag-asa at takot. Umaasa silang naroon siya, ngunit nagdarasal na sana'y hindi ganoon ang sitwasyon. Nang buksan ng trunk, wala si Kelsey. Doon tuluyang bumigat ang realidad. Hindi na ito simpleng pagkalit, hindi na ito karaniwang pagkawala. Ang tanong ngayon, nasaan si Kelsey Smith? Isang dalagitang may malinaw na pangarap, nais maging veterinaryo sa Kansas State University. Masayahin, responsable, palakaibigan, at kilala sa pagiging maalalahanin sa lahat. Isang batang hindi sanay mawala nang walang paalam. Sa kabila ng patuloy na paghahanap,
Walang malinaw na bakas hanggang sa mapansin ng investigador ang isang security camera na nakatutok sa parking lot. Isang posibleng tahimik na saksi sa mga pangyayaring naganap. Ngunit ang gabing iyon walang makuhang access sa footage. Habang naghihintay, sinimulan ng mga pulis ang masusing panayam sa pamilya at mga kaibigan. Dinala si Greg at Missy sa interrogation room, hindi bilang mga suspect kundi bilang mga magulang na umaasang may sagot sa isang misteryong unti-unting bumibigat sa bawat oras na lumilipas. At dito nagsisimulang luminaw ang isang tanong na babago sa lahat. Kung hindi kusa ang pagkawala ni Kelsey, sino ang huling nakakita sa kanya? Sa puntong ito ng investigasyon may malinaw na hakbang ang mga otoridad. Opisyal nang itinuturing na persons of interest ang mga taong pinakamalapit kay Kelsey. Bahagi ito ng proseso, hindi paratang, kundi pagtiyak na walang detalye na mapapalampas. Ipinapasok sina Greg at Missy sa isang questioning room. Isang simpleng silid, tahimik, may kamera sa sulok. Habang nakaupo sila roon, napansin ni Greg ang pulang ilaw sa itaas. Tumingin siya sa kanyang asawa at mahinang nagsalita. Alam mo bang pinapanood tayo ngayon? Sa puntong ito, pareho tayong itinuturing na suspect. Tumango naman si Missy. Nauunawaan nila. Ito ay routine. Kailangang linisin ang lahat ng posibilidad upang matuon ang investigasyon sa tamang direksyon. Hindi nagtagal ang pagtatanong. Mabilis ding naging malinaw na wala silang kinalaman sa pagkawala ng kanilang anak. Sa ganitong mga kaso, karaniwang sinusuri ng mga investigador ang huling taong nakasama ng nawawala, ang may pinakahuling direktang ugnayan bago ito nawala. Sa kaso ni Kelsey, isang pangalan ang natural na lumutang, ang kanyang nobyo na si John. Para sa pamilya, hindi kailanman pumasok sa isip nila si John bilang posibleng sangkot. Isa siyang tahimik, maayos at kagalang-galang na binata. Ngunit para sa mga detective, ang emosyon ay isinasantabi. Ang mahalaga ay mga tanong at sagot. Muling inusisa si John. Binabago ang paraan ng pagtatanong, sinusuri ang bawat reaksyon. Layunin nitong makita kung may salungat na detalye o senyales ng pagsisinungaling. Para kay John, mabigat ang bawat sandali. Ngunit nanatili siyang kalmado. Pare-pareho ang kanyang kwento. Walang bakas, walang pag-urong. Di naglaon, naging malinaw, wala ring alam si John kung nasaan si Kelsey o kung bakit siya nawala. Lumipas ang 8 oras, mula na magsimula ang investigasyon. Wala pa ring malinaw na lead, walang suspect, walang direksyon. Habang unti-unting nauubos ang oras, nagpasya ang pamilya na hindi na lamang umasa. Kikilos sila. Alam nila ang isang bagay na malinaw sa mga ganitong sitwasyon. Ang unang 48 hours ay kritikal. Kapag lampas nito, bumababa ng husto ang tsansang matagpuan ng isang nawawala na buhay pa. Nagtipon sina Greg, Missy at John ng daan-daang voluntaryo. Hinati-hati ang mga grupo, may mga bitbit na flyers na may mukha ni Kelsey. Katok sa pinto, tanong sa kapitbahay, pag-asang may makapagsabi ng kahit maliit na detalye. Sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan, isang bagay ang tumatak. Ang komunidad ay nagkaisa. Mga taong hindi nila kilala, biglang naging kasama sa paghahanap. Sa gitna ng takot at pangamba, may isang tahimik na lakas ang umusbong. Samantala, mahigit 12 oras matapos mawala si Kelsey, sa wakas ay nakakuha ng access ang pamilya sa footage ng parking lot camera. Sinuri ng pulisya ang ilang oras ng video, paulit-ulit, mabagal, masinsin. At sa 9:17 ng gabi, may isang sasakyang pumasok sa parking lot. 2 oras matapos ang huling kumpirmadong galaw ni Kelsey. May isang taong bumaba sa sasakyan. Kalmado ang kilos, ngunit ang imahe ay malabo. Walang malinaw na muka, walang pagkakakilanlan. Para sa mga pulis, isa itong pagtatapos, ngunit para sa pamilya, may isa pang posibleng pag-asa. Isang security camera sa isang kalapit na restaurant ang nagpakita ng isang dalagang kahawig ni Kelsey. Nang dumating ang pamilya upang panoorin ang footage, bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nakaupo ang babae, nakatalikod sa kamera. Ang postura, ang buhok, ang pangangatawan. Pwede kaya? Sa mga sandaling iyon, sapat na ang kahit anong silip ng pag-asa. Ngunit ang masuri ng mabuti, ang katotohanan ay dahan-dahang lumitaw. Hindi siya si Kelsey. Patuloy na tumatakbo ang oras at para sa mga investigador, iisa na lamang ang huling matibay na pag-asa.
Bago siya tuluyang nawala, nasa target si Kelsey, isang tindahang may dose-dose ng surveillance cameras. Kung tunay ngang naroon siya, dapat ay may bakas, kahit isang frame lang, isang sandali, isang patunay. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Isa-isang sinuri ang lahat ng 40 na kamera sa loob ng tindahan. At sa wakas, nahanap nila ang buong ruta ni Kelsey sa loob ng target. 6:54 ng gabi, pumasok ang sasakyan ni Kelsey sa parking lot. Bumaba siya, naglakad, patungo sa entrada. Sa daling nawala sa kuha. Ngunit ilang segundo lamang sinalo siya ng isa pang kamera habang pumapasok sa loob ng gusali. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang oras ng dilim, may malinaw na simula ang kwento. Ngunit ang tanong ngayon, ano ang nangyari matapos siyang pumasok? At sino ang kasunod niyang pumasok sa frame? Isa-isang sinusundan ng mga detective ang bawat galaw ni Kelsey sa footage. Mabagal at kalmado ang kanyang lakad. Wala siyang minamadali, tila isang ordinaryong pamimili lamang. Tumingin-tingin sa mga estante, pinili ang kailangan at saglit na nakipag-usap sa cashier bago magbayad. Ilang sandali pa lumabas siya ng tindahan. Mula sa oras na pumarada siya hanggang sa muling umalis, walang 10 minuto ang lumipas. Bumalik siya sa kanyang sasakyan, umatras mula sa parking space at umalis. Para sa mga investigador, wala pa ring mali na nakikita. Isa itong normal na shopping trip. Walang usapan, walang komprontasyon, walang senyales ng panganib. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng mga kuha, ramdam ang bigat ng oras. Bawat minutong lumilipas ay mahalaga at ang pulis ay nananatiling walang direksyon. Walang malinaw na sagot kung ano ang nangyari kay Kelsey. Para sa kanila, tila nasa dilim pa rin ang lahat. Kinabukasan, 24 na oras matapos mawala si Kelsey. Muling sinuri ang mga footage, ngayon ay sa headquarters. Kasama ang isang pangkat ng mga espesyalista. 10 opisyal ang paulit-ulit na nag-review ng parehong mga eksena. Sa unang tingin, wala pa rin kakaiba. Hindi siya nakikipag-usap sa kahit sino. Walang lumapit sa kanya. Nagbayad siya, lumabas ng tindahan, umikot sa sasakyan, umupo sa driver's seat at umalis. Ngunit habang tumitindi ang pagsisiyasat, may isang munting detalye ang napansin. Isang sandaling halos hindi mapapansin. Sa eksaktong oras na binubuksan ni Kelsey ang pinto ng sasakyan, may mabilis na galaw sa kaliwang bahagi ng frame. Hindi malinaw ang anggulo ng kamera, ngunit makikita ang isang taong dumaan sa likod ng sasakyan pagkaraan ng 12 hanggang 15 seconds. Umatras ang kotse at tuluyang umalis. Biglang tumahimik ang silid para bang huminto ang oras. Ang lahat ay napatigil at sabay-sabay napatingin sa screen. Sa sandaling iyon, malinaw ang konklusyon. Ito ay pagtukot. Walang gustong magsabi nito, ngunit kailangan. Ipinabatid ng mga detectives sa pamilya ang masakit na katotohanan. Sa pilitang kinuha si Kelsey, sa mga sandaling iyon bumalik ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ang bigat ng kaalamang may nangyari na at wala silang nagawa upang pigilan ito. May video man ang pulisya, hindi pa rin malinaw ang pagkakakilanlan ng salarin. Gayunpaman isang bagay ang tiyak, sinundan si Kelsey bago ang pagtukot, kaya muling binalikan ang mga kuha. Ngayon ay nakatuon sa sino mang maaring aninong sumusunod sa kanya mga galaw. At doon, unti-unting luminaw ang pattern. Sa tuwing lilitaw si Kelsey sa frame, may isang binatang lalaking kasunod din. Nakasuot ng mapusyal na t-shirt at maitim na shorts. Tahimik siyang nagmamasid, sinusundan si Kelsey hanggang sa checkout. Nang makarating si Kelsey sa rehistro, ang lalaki ay agad na tumungo sa exit. Malinaw ang intensyon, mauna sa labas at maghintay. Kailangan ng pulisya ang isang malinaw na kuha. At sa wakas, nakuha nila ito. Sa isang makitid na hallway sa pagitan ng mga pinto ng exit, may kamera na nakatutok pababa. Dito malinaw na nakunan ang kanyang muka. Mahigit 25 hours matapos mawala si Kelsey Smith, pinaigting ng mga otoridad ang paghahanap. Inilabas sa media ang larawan ng suspect, isang payat na lalaking puti, may maikling gupit na buhok, nananawagan ng pulisya sa publiko para sa tulong. Ngunit imbis na linaw, baha ng tips ang dumating. Humigit kumulang 2,000 na posibleng lead ang natanggap. Napakarami upang agad masuri. Aabuti ng 2 linggo para sundan ang lahat. Panahong wala na sila. Kaya muling bumalik ang mga investigador sa footage. Ngayon malinaw na ang nangyari. Makikita ang suspect na tumakbo palapit kay Kelsey. Bigla siyang tinulak at sapilitang ipinasok sa sasakyan. Sa isang clip makikita ang kotse ni Kelsey na pumasok sa parking lot ng Macy's.
Bandang 9:17 ng gabi sa tapat lamang ng Target. Isang malinaw na landas ang nabuo mula sa tindahan patungo sa parking lot at palabas ng frame. Ngunit ang pinakamabigat na tanong ay nananatili, saan dinala si Kelsey at gaano pa kalayo ang oras bago siya tuluyang mawala. Sa isa pang bahagi ng footage, may isang detalyeng muling pumukaw sa pansin ng mga investigador. Makikita ang isang tao na kalmadong bumaba ng sasakyan at naglakad palayo. Walang pagmamadali, walang bakas ng panik. Dahil dito may bagong tanong na lumitaw. Posible kayang iniwan lamang pansamantala ang sasakyan ni Kelsey, balak-balikan o pakunin ang sarili niyang sasakyan. Batay sa oras na 9:17 ng gabi, muling binalikan ng mga detective ang CCTV ng Target. Ngayon ay nakatuon sa anumang galaw pagkatapos ng oras na iyon. At sa 9:22 ng gabi, may napansin sila. Isang dark na kulay na pickup truck ang lumabas ng parking lot. Hindi pa sapat ang ebidensya upang direktang iugnay ito sa krimen. Ngunit kung ito ang sasakyang ginamit ng salarin, dapat ay nakunan din ng kamera ang pagdating nito. Muling sinuri ang mas naunang footage. Ito'y 6:54 ng gabi. Dumating si Kelsey sa Target. Isang minuto lamang ang lumipas. May isang dark na asul na pickup truck na pumasok din sa parking lot. Sa kuhang iyon, muling nasilayan ang mukha ng suspect. Malabo, ngunit sapat na upang kupirmahin ang deskripsyon. Isang lalaking puti, maikling buhok, nakasuot ng puting t-shirt, nagmamaneho ng asul na pickup. Isang mahalagang detalye ito, sa wakas, lumiliit na ang bilog ng investigasyon. Pagkaraan ng 3.5 araw mula nang mawala si Kelsey Smith, may isang tawag na pumasok sa pulisya. Isang tinig sa telepono ang nagsabi, "Alam ko kung sino ang lalaking nasa video. Ang pangalan niya ay Edwin Hall." Hindi nagtagal may dalawa pang tawag. Parehong kumpiyansa. Isa ay katrabaho, ang isa ay kaibigan. Pareho silang nagsabing sigurado sila si Edwin Hall ang lalaking nasa mga larawan. At higit pa roon, siya rin ang may-ari ng asul na pickup truck. Ngunit may isang malaking problema dahil lantad na ang kanyang mukha sa media, malaki ang posibilidad na tumakas siya. At iyon nga ang nangyari. Nang dumating ang mga pulis sa kanyang bahay, nakita nila si Edwin. Kasama ang isang babae na kalaunan ay nakilalang kanyang asawa na nagkakarga ng mga kahon at bag sa sasakyan. Tila naghahanda nang umalis. Hindi na sila nag-atubili, agad siyang inaresto. Kinuha ang kanyang fingerprints, sinimulan ang pagtatanong. At iisa ang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa mga investigador, nasaan si Kelsey Smith? Sa umpisa itinanggi ni Edwin na kilala niya si Kelsey. Inamin niyang siya ang lalaking nasa surveillance video, ngunit iginiit niyang sinundan lamang niya ito dahil nagandahan siya at napansin ang mga binti nito. Ayon sa kanya, wala raw silang direktang naging ugnayan matapos malis si Kelsey sa Target o tindahan. Habang isnasagawa ang interogasyon, dumating ang resulta mula sa laboratorio. May fingerprint ni Edwin na tumugma sa isa sa mga nakuha mula sa seatbelt ng sasakyan ni Kelsey. Isa itong matibay na patunay, ipinapakita nito na naroon siya sa loob ng kotse. Sa harap ng ebidensyang ito, wala ng lugar ang pagtanggi. Inamin ni Edwin ang katotohanan. Matagal na niyang sinusundan si Kelsey. Minamanmanan ang bawat galaw, naghintay sa parking lot hanggang sa lumabas ito ng Target. Nang papalapit na si Kelsey sa kanyang sasakyan, may dala siyang armas. Doon niya ginawa ang kanyang hakbang. Pinilit niya itong magmaneho palayo. Makaraan ng 2 oras, bumalik si Edwin mag-isa. Iniwan niya ang sasakyan ni Kelsey sa parking lot ng Macy's. Pagkatapos, naglakad siya pabalik sa Target. Sumakay sa sarili niyang pick-up at umuwi na parang walang nangyari. Pagkaraan ng 4 na araw, nakuha rin ng pulisya ang cellphone records ni Kelsey. Sa pamamagitan ng mga text na ipinadala niya sa kanyang nobyo noong gabing iyon, natukoy ang huling lokasyon ng kanyang telepono gamit ang cell towers. Bandang 7:56 ng gabi, may isang cell tower na nakipag-ugnayan sa kanyang phone. Humigit kumulang 300 yards lamang ang layo. Agad na inilunsad ang paghahanap sa Longview Lake, isang masukal na parke na may kakahuyan. Mga 20 minuto ang layo mula sa Target. Pagkaraan ng 45 minutes, may isang tawag na pumasok sa lead investigator. Nahanap na nila si Kelsey, ngunit hindi na siya buhay. Ang balita ay dumating na parang alon na sumira sa lahat. Ang sakit ay hindi kayang ilarawan. Ang mga salitang binitawan ay puno ng pagtanggi at dalamhati. Isang sigaw ng magulang na nawalan ng anak, isang pamilyang gumuho sa isang iglap.
Sa araw na iyon, tuluyang nagukas ang paghahanap at nagsimula ang pagharap sa isang katotohanang hindi kailanman ginusto. Si Edwin Hall ay kinasuhan kaugnay ng pagkasawi ni Kelsey Smith. Bagamat una siyang naharap sa parusang pagkasawi, tuluyan ding umamin sa kanyang kasalanan si Edwin Hall. Si Kelsey Smith ay pinaslang sa pamamagitan ng matapos siyang dukutin. Sa huli hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong, walang posibilidad ng parol. Si Hall ay nag-plea ng guilty. Sa kabila ng kanyang pag-amin, may mga tanong pa rin bumabagabag sa mga investigador. Tinanong si Hall kung may kinalaman ba siya sa iba pang mga krimen sa Midwest. Mariin niyang itinanggi ito at sinabi, hindi ito ang unang pagkakataon na may pinaslang ako. Ngunit ayon sa isang opisyal, may kutob siyang hindi buo ang katotohanang sinasabi nito. Ang pinakamahalagang ebidensya sa kasong ito ay ang surveillance footage. Ang parehong video na naglantad sa salarin, ngunit sa kasamaang palad, hindi na isalba ang buhay ng isang inosenteng 18 years old na babae. Noong 2009 na ipasa ang Kelsey Smith Law sa Kansas. Isa itong batas na nagbibigay daan sa agarang pag-access ng pulis sa cellphone location data ng isang nawawalang tao kahit walang waran kung may agarang panganib sa buhay. Para sa mga nakakilala kay Kelsey, ang sakit ay nandun pa rin. Isang kaibigan ang nagsabi na kung may pagkakataon pa siyang magpadala ng mensahe, iisa lamang ang sasabihin niya. Pasensya na. Pasensya na dahil laging naroon si Kelsey para sa kanila. Palaging handang umunawa, makinig at umalalay. Hindi niya nais na maalala dahil sa paraan ng kanyang pagpanaw. Gusto niyang maalala siya sa paraan kung paano niya ipinaramdam sa mga tao na sila'y mahalaga. At doon nagtatapos ang kwento, hindi sa karahasan, hindi sa takot, kundi sa alaala ng isang kabataang babae na nag-iwan ng kabutihan sa bawat taong kanyang nakilala. Sa huli, hindi kung paano siya umalis sa mundong ito ang dapat manaig, kundi kung paano siya nabuhay. At iyon ang alaala ni Kelsey Smith, isang buhay na maikli, ngunit may lalim na hindi kailanman mabubura. Para sa mga magulang, wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa hindi mo alam kung nasaan ang iyong anak. Bata man sila o may sapat na gulang na. Sa bawat minutong lumilipas, ang katahimikan ay nagiging takot at ang simpleng paghihintay ay unti-unting nagiging bangungot. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!